Ganito yung pangarap kong lutuan sa labas, lutuan ng kahoy. Ang luto kasi sa kahoy masarap eh. At pwede ka na dyan mag-ihaw-ihaw. Ipapagawa ko ito sa side ng bahay ko. Yung open lang siya sa taas, tapos lagyan ng barang bakod na bakal. May tawag doon. Parang yung fencing wire. Para open lang siya at makalabas yung usok. Tapos magpagawa na lang din ng lamesang semento. Para kahit buhusan mo ng maraming tubig, kahit brasan mo maghapon, hindi siya masisira. At hindi na rin aanayin. Charot. Yung pangmatagalang kusina ba, na kahit wala kang pambili ng gasol, makakaluto ka basta may mga kahoy sa tabi-tabi, mamulot ka na lang. Ang mahal na ng mga materyales ngayon, magpagawa ng bahay. Kahit simpleng bahay lang ang gawin mo ngayon, hindi na magkakasya ang 200,000 mo. Kaya naisip kong pagawa na lang ako ng ganitong kusina na dirty kitchen ba ang tawag doon. Yung simple lang yung kusina mo, may bigas, may kanin, may ulam, kahit talbos ng kamote o talbos ng alokbati. Ang sarap na ng buhay nun. Sa probinsya, kung may maliit kang space at masipag kang magtanim ng mga gulay, kahit kamote lang o alokbati, may mapagkukuhanan ka na ng pang-ulam. Sabayan mo na lang ng tuyo kung walang pambili, okay na yun. Masarap na nabuhay yun. Masipag pa lang magtanim ng gulay yung mga kapitbahay ko. Humingi na lang ako pag uwi ko kasi wala pa naman akong tanim pag uwi ko. Magtatanim na lang muna ako, tapos manghihingi na lang ako sa mga kapitbahay ko kasi marami naman silang mga tanim ngayon. Marami din silang mga alagang manok. Pag uwi ko, wala akong alaga ni kahit isa. Mangunguha na lang ako ng mga manok nila. Hindi ko na lang sasabihin. Uhulihin ko na lang paggabi, at least hindi nila makikita. Charot. Pinakamasarap na pamumuhay sa probinsya. Basta may mapagtatamnan ka talaga. Hindi tulad sa syudad na kapag wala kang trabaho, wala kang stable job, wala na. Puro bili dito, bili doon. Tapos walang sahod. Wala, magugutom ka, hindi ka sa probinsya. Maraming pwedeng kuning ulam sa probinsya. Pwede kang manguha ng kuhol, manguha ng tulya, manguha ng kangkong sa tabing ilog. Basta masipag ka sa probinsya maghanap ng uulamin, hindi ka mawawalan talaga. Hindi tulad sa syudad na wala ka naman talagang mapagpipilian, kundi bibili ka lang pag may pera ka. Pag wala, ganun lang yun. Mas maganda sigurong sanayin na lang yung sarili natin kumain ng mga kamuting kahoy, balinghoy, kahit walang ulam, okay na yun. May asin, may bagoong, pwede na yun. Dito sa ibang bansa naman, hindi sila laging nakain ng kanin eh. Basta may kamote. Yung kalabasa nga dito, ginagawa naming tanghalian ng lola ko eh. Sa probinsya naman, pag wala tayong kanin, wala tayong bigas, wala na, manghihina na tayo kasi nasanay na nga tayo sa pagkain ng kanin, may ulam. Ganyan lang pala yung preparasyon ni Kuya, paggawa ng lutoang bakal, lutoang simento sa labas. Yung hindi nga naman problema pag naubusan ka ng gasol. Ang mahal pa naman ng gasol ngayon. Be wise na lang pag nasa probinsya ka, gumawa ka na lang ng lutoang ganito. Para kahit maubusan ka ng gasol, hindi ka talaga mamumroblema. Mag-imbak ka na lang ng kahoy pagka tag-araw kasi marami namang makukuhang kahoy sa tabing ilog. Walang tatalo sa buhay probinsya.